Yan, so puri ng Panginoon sa oras pa nito sa ating mga testimony. Ayan. So puri ng Diyos sa bawat sa atin. Kaya ang dahilan kung bakit tayo ay naglilingkod sa Panginoon, dahil ito yung hinihingi sa atin ng Diyos, na maglingkod tayo sa Kanya. Pangalawa, magsikap tayo na makamtan ang pangako ng Diyos. Sabi rito sa Hebrew chapter 4 verse 11, kaya magsikap tayong makapasok at makapahinga sa piling ng Diyos. Huwag sumuway ang sinuman sa inyo, ang sinuman sa atin, para hindi mabigo tulad nila. Dahil kapag nakapasok po tayo sa kaharian ng Diyos, magpapahinga na rin tayo sa ating mga gawa. Yan ang dahilan. Sabihin, hindi ka na maghahanap buhay, hindi ka na magnenegosyo, hindi ka na magtatrabaho. Kumbaga sa mundong ito, nagsusumikap ka na maging maganda ang buhay mo. Kaya araw-araw naghahanap buhay ka, araw-araw na nagninegosyo ka, nagtatrabaho ka, para maging maganda ang buhay mo. Tama naman yun sa pagsusumikap mo. Pwede mangyari yun. Ganon din naman, kung maging masipag ka sa gawain para dito sa mundo, ay dapat sipagan mo rin ang kayamanan doon sa langit. Yung mag-impok. Sabi ni Jesus Christ, mag-impok kayo ng kayamanan doon sa langit. Kaya yung pagdadalo natin sa gawain ng Diyos, nag-iimpok po tayo ng kayamanan doon sa langit. Na kung saan tayo ay naglilingkod sa Panginoon. At alam natin, sabi sa Biblia, hindi nasasayang ang ating pagpapagal. Hindi nasasayang, kundi merong mga pagpapalang nakalaan sa atin ang Diyos. Wala po rito sa mundo. Tandaan po natin yan. Ang sabi ni Jesus Christ, kung ang mundong ito ang siyang aking kaharian, mananatili ako rito. Ngunit hindi ito ang aking kaharian. Ang kaharian ko ay nasa langit. Kaya sabi niya, kaya ako'y paruroon at ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Kapag ipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo sa aking kinaroroonan. So yun ang inaasam natin na tunay na buhay. Ang kailangan lang natin maniwala at sumampalataya na pwedeng mangyari yun. Pagdating ng takdang panahon, yung tayo po ay pumanaw sa mundong ito. No? Darating pong araw, alis po tayo sa mundong ito na hindi po natin ito inaasahan. At ang pag-alis natin sa mundong ito ay hindi po pinaalam sa atin ng Diyos kung kailan. Amen po ba? Hindi pinaalam sa atin ng Diyos kung kailan. Bigla na lang itong dumarating na hindi mo inaasahan. Ang mahalaga at ang importante, naglilingkod ka sa Panginoon at naniniwala ka na pwedeng makamit ang pangako ng Diyos sa ating buhay. So yan po. So ngayon, ang ating pong pag-aaralan, handa na ba tayo makinig sa salita ng Diyos? Amen. Ang ating pong pag-aaralan, yung pagiging Diyos ni Kristo. Pagiging Diyos ng ating Panginoon Kristo. Yan po ang ating pag-aaralan dahil marami mga taong hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. No? So tayo lamang ang mga naniniwala na si Kristo ay Diyos. Kaya dapat natin pag-aralan na tama ba ang ating paniniwala na si Jesus ay totoong Diyos. Okay, tayo po muna po ay manalangin. Humingi po tayo ng gabay at patnubay sa Panginoon sa mga oras po ito. O Diyos, sa mga oras po ito, God, kami po ay humihingi sa iyo ng gabay at patnubay upang bigyan niyo po kami ng pangunawa upang maunawaan po namin ang iyong mga salita sa mga oras po ito, God, patungkol sa pagiging Diyos ng aming Panginoon Kristo na aming pinaglilingkuran at sinasampalatayanan. Kaya samahan niyo po kami sa mga oras po ito, God, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. So dito ay meron tayong apat na pag-aaralan patungkol sa pagiging Diyos ng ating Panginoon Jesus. Patungkol sa pagiging Diyos ng ating Panginoon. Una, ang pagiging Diyos ng ating Panginoon Kristo, ito ay bilang makapangyarihang Diyos. Siya po yung makapangyarihang Diyos, ang ating Panginoon Kristo. Na sinasabi doon sa Isaiah chapter 9 verse 6, ito ay hula patungkol sa ating Panginoon Kristo na sinasabi niya, sabagat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibinigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kamahangan, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. Sabi rito, sabi ng banal na kasulatan, siya ay tatawaging makapangyarihang Diyos. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Yung sanggol nito na sinasabi ng banal na kasulatan na kung saan ay ang pangalan niya ay Jesus. Na sabi doon sa Matthew chapter 1 verse 21 hanggang 23, sabi niya, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipangalan mo sa kanya. Jesus ang ipangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tingnan ninyo, maglilihi ang isang birhin at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Amen. Doon ay pinakikita na ang pagiging Diyos ng ating Panginoon Kristo, siya yung Diyos bilang makapangyarihang Diyos na nagkatawang tao. Nasa pamamagitan ni Jesus Christ ay nanahan ang Diyos kapiling natin. Na ang tawag sa Kanya ay Emmanuel. Na ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos. Bakit? Sabagkat siya yung Diyos na nagkatawang tao. Hindi siya pangkaraniwang tao. Ginamit niya lang ang pagiging tao para abutin ang bawat isa sa atin. Nagpakumbaba siya. Bakit kailangan niya magpakumbaba? Sabagat sa lahat ng nilikha, tayo ang pinaka-espesyal. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa Kanyang larawan. Sa larawan tayo nilikha ng Diyos. Tayo ang pinaka-espesyal ng lahat ng Kanyang nilikha. Kaya sabi ng Biblia, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at ang paggawa sa atin ay sa pamamagitan ng Kanyang mga kamay. Siya mismo ang lumilok sa iyo at sa atin. Kaya nga, hindi inayaan ng Diyos na tayo'y mapahamak. Kaya siya mismo ay nagpakumbaba at nagkatawang tao. Pangalawa, ang pagiging Diyos ng ating Panginoon Kristo, siya ay bilang dakilang Diyos na tagapagligtas at muling darating. Siya yung Diyos na dakilang Diyos at tagapagligtas na sinasabi ng banal na kasulatan sa Tito chapter 2 verse 13. Ganito sinasabi ng Biblia, habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesu-Kristo. Yan ang sinasabi ng mga apostol na pinatutunayan nila na ang Kristong ito na nagkatawang tao na namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay sa ikatlong araw ay walang iba kundi yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya tayong mga naniniwala kay Kristo na bilang Diyos sa ating buhay ay hindi po tayo nagkakamali. Natawagin si Kristo na Diyos. Bakit? Sapagkat nagkatawang tao siya at hindi siya nakilala ng tao. Dahil ang pagkakilala ng tao sa Diyos ay Espiritu.
hindi katulad ng tao. Pero ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Kaya nung magkatawang tao si Jesus Christ, ang sabi niya, ang sino man nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Ang sino man naniniwala sa akin ay naniniwala na rin sa Ama. Sapagat ako at ang Ama ay isa. Kaya yung mga nakakita kay Kristo sa panahon niya ay mapalad. Dahil nakilala nila, kaya sabi ni Jesus Christ, mapalad kayo. Sabagat maraming taong gustong makakita sa nakita nyo. Maraming gustong makarinig sa narinig nyo. Dahil ang nakita nila ay yung Diyos na nagkatawang tao. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya sa Gawa chapter 1 verse 11, sabi niya, sabi nila, kayong mga taga Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay babalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya sa langit. So doon ay pinakikita ng banal na kasulatan na ang Kristong ating pinaglilingkuran ay Diyos na nagkatawang tao. Nasa pamamagitan niya ay ang sino mang sumampalataya sa Kanya, naniniwala sa Kanya, ay naniniwala na rin sa Diyos. Dahil walang ibang Diyos sa mundong ito maliban kay Kristo. Dahil sinasabi ng banal na kasulatan, doon sa Pahayag chapter 1 verse 7 hanggang 8, ganito sinasabi ng Biblia, tingnan ninyo, dumarating siya na nasa alapap at nakikita siya ng lahat, pati na mga sumibat sa kanyang tagiliran, tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Ganon nga ang mangyayari, amin. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Amen. Ang siyang darating. So doon ay sinasabi ng Biblia kung sino si Kristo. Kung sino itong ating penunsos na ating pinaglilingkuran na sinasabi sa verse 8 ng Pahayag chapter 1 verse 8, ang sabi niya, ako ang Alpha at ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Sino yung darating? Si Jesus. At sino si Jesus? Siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi ng banal na kasulatan. Kaya mapalad ang mga taong naniniwala kay Kristo bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sinasabi ng banal na kasulatan sa Marcos chapter 13 verse 26 hanggang 27, ang sabi ng Biblia, pagkatapos makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nakasakay sa alapaap, may dakilang kapangyarihan at karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig upang tipunin ng mga ito ang mga hinirang ng Diyos. Sinususugo ang ating Panginoon Kristo, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig upang ikaw at ako ay tipunin para makasama niya kung saan siya naroon. Kaya mapalad ang mga taong sumasampalataya at nagbibigay ng panahon na paglingkuran ang ating Panginoon Kristo at sumampalataya na si Kristo ay Diyos. Dahil ang mga hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, mga Israel lamang. Amen. Ang mga Israel ay hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Sabagat kapag naniniwala ang sinuman kay Kristo ay Diyos, ang tawag sa kanila doon ay blasphemy. Pangumusong sa Diyos Ama.
Kaya nga nila pinapatay si Kristo dahil sinasabi ni Jesus Christ na siya'y Diyos. Sinasabi ni Jesus Christ, ako tanama ay Diyos, ay isa. Kaya nga pinipilit niya lang si Kristo ay patayin dahil hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. Kaya mga Israel hanggang ngayon, hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. Tayo lamang na mga sumasampalataya kay Kristo, tayo mga hintil na binigyan ng pagkaunawa upang maunawa natin kung sino nga ba si Kristo. Ang sabi sa Hebrew chapter 9 verse 27, gayon din naman, si Kristo ay minsan inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya ay muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga nag-aantay sa Kanya. Amen! Ikaw at ako na umaantay sa Kanya, naniniwala sa Kanya, sumasampalataya sa Kanya, darating siya upang ikaw at ako ay Kanyang iligtas. Bakit tayo kailangan iligtas? Kasi nga ang mundong ito ay muling gugunawin ng Diyos sa pamamagitan ng apoy. Hindi na sa pamamagitan ng baha. Ang langit at ang lupa, araw, buwan at mga bituin, gugunawin ng Diyos yan, lahat ng Kanyang nilikha, lahat ng ating nakikita ay gugunawin niya ito sa huling pagkakataon, sa Kanyang muling pagbarito dito sa mundong ito. Yun ang dahilan kung bakit tayo ay ililigtas ng Diyos. Kukunin niya tayo sa mundong ito. Bakit? Dahil gugunawin ito ng Diyos sa pamamagitan ng apoy. Ang sabi sa banal na kasulatan ganito, sinasabi sa 2 Peter chapter 3 na sinasabi ng Biblia na ang mundong ito kung bakit kailangan tayong iligtas dahil ang mundong ito ay muling gugunawin ng Diyos sa pamamagitan ng apoy. Nasabi sa Biblia sa verse 8 ng 2 Peter chapter 3 verse 8, Ngunit huwag ninyong kalimutan ito mga minamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang sa Panginoon. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangako ngayon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may pangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at lahat sa lupa ay malalantad. Yaman ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Ang araw, buwan, at mga bituin na nakikita mo na yan ay tutupukin ng Diyos. Amen? Kaya niya kailangan tayong iligtas. Dahil ayaw niya na tayo ay mapahamak. Dahil yan ang huling-huling paggunaw ng Diyos at wala na muling mangyayari. Amen? Sabagat magkakaroon na ng langit, bagong langit at bagong lupa. Bagong langit at bagong lupa magkakaroon na. Mawawala ang dating langit, mawawala ang dating lupa, sabagat tutubukin at wawasakin ito ng Diyos. Kaya ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Pangatlo, ang pagiging Diyos ng ating Panginoon Kristo ay bilang tunay na Diyos na nagkatawang tao. Bilang tunay na Diyos na nagkatawang tao. Ganito sinasabi sa 1 John chapter 5 verse 20, at nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at binigyan tayo ng pag-unawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, na palito ang ating Panginoon Jesucristo upang bigyan tayo ng pang-unawa, upang makilala natin ang tunay na Diyos.
At ito'y makikilala natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo sapagkat siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya mapalad ang mga tao na naniniwala na si Kristo ay Diyos. Dahil sabi niya sa John chapter 1 verse 1 hanggang 3, nang pasimula ay naroon ang salita at ang salita ay kasama na ng Diyos at ang salita ay Diyos. At ang salita ay nagkatawang tao. Sa katayuan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Doon ay nakikita yung pagiging tunay na Diyos ng ating Panginoon. Na sa kanyang pagkatawang tao ay namuhay siyang tulad natin. At hindi siya nakilala ng tao na siya ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya mapalad tayong mga pinili ng Diyos at binigyan ng pagkaunawa patungkol kay Kristo. Kaya ang bukang bibig natin ay walang iba kundi si Kristo. Amen! Dahil siya lamang ang dapat nating paglingkuran, hindi po tagapagturo. Hindi po yung pastor. Hindi po yung magaling mangaral. Ang bukang bibig mo, dapat ang bukang bibig mo ay walang iba kundi si Kristo. Sapagkat sabi sa Biblia, ituon nyo ang iyong paningin kay Kristo sapagkat siyang pinagmulan ng iyong pananampalataya. Amen? Kaya nalulungkot ako sa mga tao ng bukang bibig, yung mga ngaral. Ito sinabi ni ganun, ito sinabi nila. Kailanman, walang sinabi ang taong yan. Amen. Kundi may ang sabihin natin ito sinabi ni Kristo. Yung sinabi ng Biblia, ito yung sinabi ng Diyos, yun ang tama. Hindi yung sinabi ng mga ngaral. Kailanman walang sinasabing mga ngaral dyan. Kahit ang Biblia nito, bagamat sinulat ito ng mga apostol, pero ang lahat ng mga sinulat ay hindi galing sa kanila. Ito ay nanggaling sa Diyos. Ginamit lamang sila ng Diyos para maisulat ito, para maintindihan natin at maunawaan ang patungkol sa Diyos. Kaya mapalad ang mga taong naniniwala kay Kristo. Kaya sabi noon sa Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos, kahit na siya ay nagkatawang tao, kaya't ganap na sa pamamagitan ng inyong pakipag-isa sa Kanya na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Anong sabi niya sa Colossians chapter 9? Sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos, kahit siya ay nagkatawang tao. Sino ang nakakakilala kay Kristo na siya Diyos? Di ba mga demon pusis? Sabi nila ng mga demon pusis, naparito ka ba para kami parusahan sa wala pang panahon? Wala pang panahon, naparito ka ba para kami parusahan? Pero sabi ni Jesus, huwag kang maingay. Huwag mo munang ipalam kung sino ako. Kaya pinalalayas sa mga demon pusis, lumayas ka na yun. So noon ay pinakikita ng banal na kasulatan na kilala ng mga demonyo si Kristo. At kilala rin ng mga lingkod ng Diyos si Kristo. Amen? Kung sino siya. Ang hindi lang nakakakilala kay Kristo, alam mo kung sino? Si Filipi. Na sinabi ni Filipi, Panginoon, ipakilala mo na sa amin ang Ama. Para lubos na kami ng masiyahan. Ang sabi ni Jesus Christ, Filipi, kaya tagal mo na akong kasama na hindi mo pa ako nakikilala. Bakit mo sinasabi sa amin na ipakilala? Bakit sinasabi mo sa amin, ipakilala mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwala na ako at ang Ama ay isa? Ito sinasabi ko sa inyo, ang sino mang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Ang sino mang naniniwala sa akin ay naniniwala na sa Ama, sapagkat ako, ang Ama ay isa.
isa. Kaya sabi ni Jesus Christ, mapalit ang mga naniniwala sa akin, bagamat hindi niya ako nakita. Kaya dito makikita natin na si Kristo ay Diyos at siya'y tunay na Diyos na nagkatawang tao. Pag sinabi nagkatawang tao, hindi totoong tao. Amen. Bago siya magkatawang tao, nag-i-exist na siya. Siya na. Ginamit niya lang ang tao para magkaroon siya ng pagkakataon na upang ikaw at ako ay iligtas. Dahil ang Diyos ay walang laman at buto. Kaya sabi sa Philippians chapter 2 verse 5 hanggang 11, naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi pinagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ko sa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siya tulad ng mga karaniwang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan nang maging ito man ay kamatayan sa cross. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa Kanya ang pangalan, higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. So doon ay pinakikita ng Biblia na ang pagiging Diyos ng ating Panginoon Kristo, siya ay Diyos bilang tunay na Diyos na nagkatawang tao. Yan ay pinatutunayan ng mga lingkod ng Diyos na nauna sa atin. Amen? Na kung sino ang ating Panginoon Kristo. Last but not the least, ang pagiging Diyos ng ating Panginoon Kristo bilang bugtong na anak ng Ama na nung siya ay magkatawang tao. Bilang bugtong na anak na sinasabi doon sa John chapter 1 verse 14, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatian tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandang loob at ng katotohanan. So doon ay sinasabi ng Biblia, ang salita ay naging tao. At siya ay tinawag na katastaasan anak ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus Christ sa John chapter 1 verse 18, kailanman wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay ipinakilala na kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang sabi ng Biblia, kailanman walang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Sino nagpapakilala sa Ama? Yung kaisa-isang Diyos na minamahal ng Ama. Sino yun? Si Jesus Christ. Amen? Sabi ni Jesus Christ, kailanman wala pang nakakita sa Ama. Ngunit ipinakikilala siya ng kaisa-isang Diyos at minamahal ng Ama. Kaya doon ay pinakikita na kung sino siya. Pinakikilala niya kung sino siya. Pinakikilala niya ang Diyos. At sino nagpapakilala sa Diyos? Yung kaisa-isang Diyos ang nagpapakilala sa Ama. Yung kaisa-isang Diyos. Sino yun? Si Jesus. Nung siya'y magkatawang tao. Kaya mapalad ang mga taong naniniwala sa Diyos. Ang sabi niya sa Roma chapter 5 verse 8 hanggang 11, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. Kaya sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati kayo mga kaaway ng Diyos,
ngunit tinanggap na tayo bilang mga kaibigan at sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na tayo ay maliligtas sapagkat si Kristo ay buhay. Kaya doon ay sinasabi ng Biblia kung sino yung Kristo na nagkatawang tao. Ang layunin niya para magkaroon siya ng laman at dugo. Ang sabi sa Hebrews chapter 2 verse 1, dahil ang mga anak na tinutukoy niya, naging tao rin si Jesus at tulad nila, may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sapagkat ang kabayaran ng kamatayan sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kailangan ni Kristong mamatay. Kailangan niya magkatawang tao. Dahil mahal na mahal niya ang tao. Amen? Ayaw niya itong mapahamak. Kaya kailangan niya magkatawang tao. Ang tao lamang ang mayroong laman at dugo. Kaya kailangan niyang mangyari. Kailangan niyang gumawa ng paraan. At ginamit niya sino? Si Maria. Para sa pamamagitan ni Maria, maipanganak siya na tulad ng isang tao. Hindi po, kaya ba Diyos na hindi dumaan sa tao, maging tao siya. Pero hindi ganon. May proseso ang pagiging tao. Amen? Hello? May proseso ang pagiging tao. Kaya kailangan niyang gawin niya ang process na yun. Kailangan niya dumaan sa sinapupunan ng isang babae para siya may panganak katulad ng tao. At doon ay naging tao si Jesus para mabayaran ang ating mga kasalanan. At mabayaran niya na ang ating mga kasalanan, siya ay umakyat sa langit upang ikaw at ako ay paghanda ng matitirahan. At ang tirahan natin doon sa langit, mansion, ang sabi ni Jesus Christ. At ang tirahan natin doon sa langit, ang sabi sa Biblia sa pahayag, ang lansangan ay lantay ginto. At doon ay hindi mo na kailangan ang araw, buwan at mga bituin. Hindi mo na kailangan maghanap buhay at magnegosyo at magtrabaho sapagkat ikaw ay magiging katulad ng Diyos. Ang tawag sa iyo ay anak ng Diyos. Kapag naging anak ka ng Diyos, ang sabi sa Biblia, ang Diyos ay hari ng mga hari. Amen! Kaya ang tawag sa iyo ay prinsipe at prinsesa. Sino ang mga ngalaga sa iyo? Ang mga anghel ang mga ngalaga sa iyo. Gagabayan ka niya. Sabihin mo lang kung anong gusto mo, ibibigay sa iyo ng anghel. Kung nauuhaw ka, sabi mo sa anghel, bigyan mo ako ng tubig. Bibigyan ka ng tubig. Kung ikaw ay nagugutom, sabi mo sa anghel, kakain ako. At ipaghahanda ka ng anghel. Hello? Dahil yan ang pangako sa atin ng Diyos. Kaya purihin ang Panginoon na meron tayong niniindihan at meron tayong naunawaan. Si Kristo lamang ang dapat nating paglingkuran. Sabagat siya ang tunay na Diyos na nagkatawang tao. Kaya pa lahat ay tumayo. Purihin po natin ang Diyos sa oras pong ito. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Yes, glory Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Ang hindi pa rin ikaw ang aking kalakasan. Yes, glory, Lord.
Ikaw ang aking kalakasan, kagalakan ko bihan. Dumating man ang ulan, walang makapag-iwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Minsan pa ito ang kalakasan. Ikaw ang aking kalakasan, kagalakan at kublihan. Dumating man ang ulan, walang makapag-iwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Dudulog kami sa paanan mo at sasamba sa'yo. O Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw aming Diyos, kagalakan ko. Ikaw ang lakas, ikaw aming Diyos, kagalakan ko. Salamat Panginoon sa iyo pong mga salita na aming napakinggan na iyong nagbigay sa amin ng kagalakan, kapayapaan sa aming mga puso at naging pagkain ito ng aming espiritu. Sa bagay ka may sabi o Diyos na bubuhay ang tao sa body, soul, and spirit, at ang pagkain ng aming espiritu kundi walang iba kundi yung mga salita Panginoon. Kaya salamat o Diyos, patuloy yung pong pagpalain ang lalabi namin gawain sa mga worship to God sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mako na po tayo sa ating pagbibigay, magbigay ng bukal sa kalooban at hindi napipilitan lang. Sabi ng Panginoon, ikasampung bahagi ay para